Good day, everyone! Welcome sa ating 28-day Bible Study, kung saan ay pag-aaralan natin ang 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist Church. Ang layunin nito ay maunawaan natin mula sa salita ng Diyos kung bakit mahalaga ang ating pinaniniwalaan at paano ito nakaugat sa kasulatan. Ang unang paniniwala ay paniniwala sa banal na kasulatan, ang Biblia. Mahalagang tanong, bakit tayo naniniwala sa Bible? Sa panahon ngayon, maraming sources of information. May internet, may science, social media, at iba't ibang pananaw. Kaya reasonable lang na itanong, bakit Bible pa rin? Ang sagot ay hindi lamang dahil ito ay lumang aklat o tradisyon ng relihiyon. May mga dahilan kung bakit patuloy itong pinagkakatiwalaan ng milyon-milyong tao sa loob ng maraming siglo. Una, ang Bible mismo ay nagsasabing ito ay inspired ng Diyos. 2 Timothy 3:16-17, all Scripture is given by inspiration of God. 2 Peter 1:20-21, holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Ayon sa Seventh-day Adventist belief, hindi ibig sabihin nito na parang robot ang mga writers. Ginamit ng Diyos ang kanilang personalidad, karanasan at language, ngunit ang mensahe ay ginabayan ng banal na spirito. Ito rin ang sinabi ni Ellen G. White. The Bible points to God as its author, yet it was written by human hands. Kaya pala salita ng Diyos, kasi lahat ng nasusulat ay nanggaling sa Kanya. So kung salita ng Diyos, ibig sabihin may makikinig. Kasi paano masasabing salita kung wala namang makikinig? Pero okay lang ba na hindi magbasa ng Bible? Nagpe-pray naman ako lagi. Parang ganito po yan. Kapag meron tayong kadate na someone, sasabihin mo ba sa kanya, makinig ka lang sa akin ha, pero ako, hindi ako makikinig sa'yo. Okay? Magkwento ka lang pero ako, hindi ako magkukwento sa'yo. Sa palagay nyo, gaganda ba ang relasyon nila? Ang panalangin po ay pakikipag-usap po natin sa Diyos. At ang pagbabasa ng Bible ay pakikipag-usap sa atin ng Diyos. Kasi nga, salita ito ng Diyos. Banal na kasulatan, Bible. Kaya kung ikaw yung taong ang tagal nang nagdadasal at sa tingin mo hindi ka pinapakinggan ng Diyos, ang tanong, pinapakinggan mo ba ang sagot niya sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang mga salita? O baka ikaw lang ang salita ng salita at hindi mo hinahayaan na magsalita ang Diyos sa buhay mo? Huwag kang mag-alala. Hindi aksidente na nandito ka ngayon. Ito ang sagot sa iyong mga dasal. Kaya huwag ka nang magpapaliban. Sama-sama natin kakausapin ang Panginoon for 28 days. Papakinggan natin siya sa mga sagot niya sa ating mga dasal. Pangalawa, grabe ang pagkakaisa ng Bible. Isipin natin ito. Ang Bible ay may 66 books. Isinulat ng humigit kumulang 40 writers sa loob ng mga 1,000 years. At iba-ibang writers. May hari tulad ni David at Solomon. May shepherd tulad ni Amos. May fisherman tulad ni Peter. May doktor tulad ni Luke. At may scholar tulad ni Paul. Iba-iba rin ang lugar at panahon ng kanilang pagsusulat. Kaya paanong nangyaring napagsama-sama ang mga ito? Di ba nakakamangha? Kung papagsulatin natin ngayon ang 40 na tao mula sa iba't ibang generation tungkol sa religion at salvation nang walang meeting walang consultation,
ay malamang magkakaroon ng contradiction at magkakaibang mensahe. Pero sa Bible, may consistent story like the creation, fall of humanity, God's plan of redemption, at restoration through Jesus Christ. Kaya mapapabilib ka talaga. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit natatangi ang Bible. Pangatlo, may historical at manuscript evidence ang Bible. Di ba kung meron tayong gustong tuklasin na isang bagay, ay binabalikan natin ang history para mapatunayan natin? Noong 1947, natagpuan ang Dead Sea Scrolls. Kasama rito ang ancient copies ng Old Testament kabilang ang aklat ni Isaiah na mahigit 1,000 taon na mas matanda kaysa dating known manuscripts. So nang ikumpara ito sa mga bagong kopya ng Bible, nakita ng mga scholars na napakaingat na naingatan ang mensahe ng kasulatan. Ipinapakita nito na maaasahan ang preservation ng Bible kahit dumaan pa ang maraming panahon. Kaya kapag sinabing napalitan na ang Bible, mahalagang suriin ang ebidensya at hindi lamang assumptions. Pang-apat, archaeology often supports the historical background of Scripture. Ito yung mas malalim pa ng pagtuklas. Halimbawa, sa John 5, binanggit ang Pool of Bethesda. So may panahon na inakala ng ilan na kathang-isip lamang ito. Ngunit kalaunan ay natuklasan ng archaeology ang lugar na tumutugma sa paglalarawan ng Biblia. So hinanap talaga nila at natagpuan nga. So ipinapakita nito na ang Bible ay may totoong historical background. At hindi lang yan marami pang iba. So natagpuan din ang inscription ni Pontius Pilate. Ito yung Roman governor na binanggit sa trial ni Jesus. Kaibigan, hindi pinapatunayan ng archaeology ang lahat tungkol sa faith. Ngunit ipinapakita nito na ang Bible ay hindi simple mythology o invented story lamang. Makikita mo kung ano ang nasa Bible ay siyang nangyari. Okay? Panglima, ang Bible ay may prophetic dimension. Sa madaling pangunawa, may hula na natupad at matutupad. Ito ang mahalagang bahagi sa Adventist understanding. Sa Daniel chapter 2, may prophecy tungkol sa sunod-sunod na world empires. The Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome at divided kingdoms. Nakakabilib dahil ang prophecy na ito ay iniuugnay ng maraming Bible students sa mga kahariang tunay na lumitaw sa kasaysayan. Binanggit na bago pa nangyari. At sa Micah 5:2, ipinahayag na ang Mesaya ay magmumula sa Bethlehem. At ito ay natupad sa kapanganakan ni Jesus. Kaya para sa maraming mananampalataya, ang Bible ay hindi lamang aklat ng pananampalataya, kundi aklat din na may historical and prophetic foundations na nagbibigay dahilan upang ito ay pagtiwalaan. So, masasabi mo talaga na kung ano ang nasa Bible ay nangyari na at mangyayari pa. Pero higit sa history at archaeology, may isa pang ebidensya ang Bible. Ang transformed life. Ang binagong buhay. Alam kong alam niyo na yan at marami na kayong nakakilalang binago ang buhay dahil sa banal na kasulatan. Hebrews 4:12 says, "For the word of God is living and powerful." Maraming tao ang may testimony na ang Bible ang tumulong sa kanila upang makahanap ng pag-asa, direksyon, kapatawaran at pagbabago.
May mga pamilya na na-restore. May mga bisyo na naiwan. May mga pusong nawala ng pag-asa ngunit muling nabigyan ng dahilan para mabuhay. Ang pinakamalaking ebidensya ng Bible ay hindi lamang nasa museum or archaeological sites, kundi nasa buhay ng taong binabago nito. Kaya bakit tayo naniniwala sa Bible? Hindi dahil bulag ang pananampalataya natin, kundi dahil ito ay inspired scripture. May remarkable unity, supported ng manuscript at historical evidence. May prophetic fulfillment at may kapangyarihang magbago ng buhay. At higit sa lahat, itinuturo tayo nito kay Jesus Christ. Sabi ng Psalms 119:105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, iniwan niya ang Biblia para maging gabay natin sa magulo at makasalanang mundong ito. Hindi man natin ngayon nakakausap ang Diyos ng face-to-face, ngunit meron naman siyang banal na kasulatan na iniwan sa atin para kung gusto natin siyang makausap, ay babasahin lang natin ito. Anytime, anywhere. Lagi na natin siyang makakausap. O diba? Praise the Lord! At meron tayong Bible. At kung wala pa kayong Bible, bukas po ay pwede na kayong bumili ng sarili niyong Bible para lagi niyo nang makakausap ang ating Diyos. Maraming salamat sa pagsama sa ating pag-aaral. Ako po si Mary Me na nagpapaalala. Mary Me mang tanong sa buhay. Tandaan mo, meron tayong banal na kasulatan na sasagot sa lahat ng iyong mga tanong. God bless us all.